Sinasabi po sa aklat ng Galatia 6:7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. At sa pangalawang Korinto 6:6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ito pong magagandang salita nito sa Biblia ay maraming katumbas sa Pilipino. Sinasabi natin, kung anong itinanim, siyang aanihin. At kung may isinuksok, may mabubunot. Isang kasabihan na nagmumula doon sa ideya na ang bahay, ang mga bubong ay pawid, na sa pagitan ng mga pawid, pwede kang magsuksok ng pera, ng mga inipon mo, at mabubunot mo yon kung sakaling kailangan mo yon. Ganon din, nagtanim ka ng kamote, nagsuksok ka sa lupa, may mabubunot ka rin kamote pagdating ng panahon. Ang pagtatanim ay may kasamang pangako ng pag-aani. Minsan may isang babaeng nagtanim at siya'y nakaranas ng ani, nakaranas siya ng himala at nakaranas siya ng matatawag nating Pasko. Kumisan akala natin ang Pasko ay yung lang kwento na nandoon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang Pasko ay mababanaag makikita sa buong Biblia. Ang Pasko, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala, nagsasakatawang tao, inilalagay sa physical yung mga katotohanan na nasa spiritual na daigdig. Nagiging Pasko, nagiging literal, physical, totoo ang mga bagay na spiritual. Ang babae ito ay nagtanim at nakaranas ng himala. Ang ating pag-aaral, himala ang pagtatanim ng mabuti. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo'y Diyos ng himala. Lumalapit kami upang kami inyong paghimalaan. Namamulat kami sa dapat makita, madinig namin ang dapat naming maunawa, at mangyari sa amin ang mga dapat mangyari. Patuloy mo kaming linisin, O Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Paging dapatin nyo kaming mga lumapit sa inyong presensya at humingi ng pagpapala. Sabuyan nyo kami, Panginoon, ng inyong mayamang bendisyon, ng inyong pagpapala, ng inyong liwanag, at nawa, ang pakikipanayam namin sa inyo ay magbunga ng maraming mabubuting bagay sa amin at pagluwalhati sa iyong pangalan. Layuan nyo kami sa mga masama, turuan nyo kaming matuto, ibunyag nyo sa amin ang mga kamalian at magliwanag sa buong buhay namin ang inyong katotohanan. Mangusap kayo, Panginoong Diyos, gamitin nyo ang inyong lingkod na daluyan ang inyong mga salita, ngunit kayo ang mangaral. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ang paghuhanguan po natin ng Paskong Old Testament, kung ang ibig sabihin ay ang Diyos ay naging totoo, nakita, nahipo, naging isang bahagi ng pangaraw-araw na buhay, hahanguin sa pangalawang hari, 4, 8 hanggang 17, isang pamilyar na kwento na hindi na uubusan ng bagong pagpapala sa lahat. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta siya rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga ito at ang babae at ay di nagtagal ay dumating naman. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo,
1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng lalaking anak na kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ang halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Isang napakagandang kasaysayan na hindi nakakasawang paulit-ulitin, lalong-lalo ang kahulugan nito sa buhay ng tao. Ang babae ay may kaya, pumupunta sa kanyang bayan ang propeta at napansin niya ay wala namang makakainan sapagkat hindi naman uso noon na may mga restaurants at malayo ang paglalakbay. Kaya minsan niyang pinakain at matapos niyang makilala at makilatis ay sinabi niyang makadiyos na tao ito. Ginamit niya ang kanyang impluwensya sa kanyang asawang lalaki at sinabi niyang ipagpagawa natin ang kwarto, lagyan natin ng kama, lagyan natin ng mesa, lagyan ng mga gamit. At gano'n na nangyari. Isang pagtatanim ng gawang mabuti. At pagkatapos ay nais namang suklian ng propeta ang kanyang kabutihan, sabi sa kanyang katulong na lalaki, itanong mo kung anong pwede nating magawa sa kanya. Total, nakakausap ko naman ang hari, may ipapasabi ba siya? Nakakausap ko rin ang pinuno ng mga hukbo, may kailangan ba siya? Tanungin mo. At nung tinanong, ay naku, wala po akong kailangan, salamat at kontento po ang buhay namin dito sa aming bayan sa piling ng aming mga kababayan at mga tauhan. So wala naman pala talagang gusto nakapalit yung babae. Nag-isip tuloy ang propeta, ano kaya ang maaari nating isukli sa kanyang kabutihan? At ito naman kanyang katulong na lalaki ay nagsabi agad, meron po, wala pong anak at matanda na yung asawang lalaki. Kaya mahalaga mapagyayaan siya sa ganyang bahagi. At ipinatawag muli ang babae. At sinabi ng propeta, wala ka palang anak, matanda na pala ang iyong bana. Sa Cebuano po, yung asawang lalaki, bana. Magandang idagdag sa bokabularyo kung gusto nyo tukuyin yung gender o kasarian ng asawa. Because Tagalog is a non-sexist language, yung asawa lang, walang babae, walang lalaki, pareho asawa. Sa Cebuano, may bana para sa lalaki, ang asawa, yung babae. So, sabi ay matanda na pala ang iyong bana, so mabuti pa ay mapaghimalaan ka ng Diyos. Naku, huwag nyo na po akong paasahin. So makikita natin dito na marami na siguro kabiguan at tinamasa ang babaeng ito, kaya surrender na siya. Isinuko na niya yung kanyang pangarap na magkaanak pa. Pero sabi ng propeta, basta, bago matapos ang taon, may anak ka na. At ganun nga ang nangyari. Tingnan po natin ang tanim ng babae sapagkat pagtatanim ang ating pinag-uusapan. Ang kanyang tanim ay kagandahang loob. Ang babae at ang bana niya ay nagpakain ng propeta, nagbukas ng tahanan, nagpagawa ng silid, at nilagyan pa ito ng mga kasangkapan. Isang napakalinis na kagustuhan. No? Siya'y walang hinangad na pag-aani. Hindi siya nag-isip maningil. Basta nagtanim lang, gumawa lang ng mabuti. Siya ay walang hininging anuman. Hindi umani nang walang kwenta at basta-basta. Kasi tinatanong, ano ba pwede namin gawin sa iyo? Pwede ka bang ilakad ang kaso mo sa hari o sa commander of the armies? At wala naman pala. Sabi, hindi po, wala akong kailangan. At dahil hindi siya naging interesado doon sa unang inalok, nag-isip-isip tuloy ang propeta ng maiaalok pang iba. Tumaas ang halaga ng gustong ibigay ng propeta, lalong naging mainam para sa babae. Hindi niya agad-agad sinunggaban yung unang inialok. Hindi katulad ng ilan na wala pang kakwenta-kwenta inaalok, sinusunggaban na. Hindi na tuloy nakakarating doon sa mas may kwenta sa buhay. Happy na agad sa konti. Happy na agad sa gano'n na lang. Hindi na tuloy nakakaranas ng ibang mga alok. So, naalok tuloy. At ano ang kanyang ani o mga ani dahil sa kagandahang loob? Anak. Aba, hindi ito biro na ani. O kaya ay hindi biro ito na premyo. Sapagkat matanda na sila, ang buhay nila ay papahina na, papalubog na ang kanilang araw, kailangan nila ng anak na papasikat ang araw para magkaroon ng balanse ang kanilang buhay. At dahil hindi niya pinag-interesan yung unang alok, siya tuloy ay naalok muli ng higit lalong dakilang bagay. Nagkaroon siya ng higit na mahalagang ani. Ituloy natin ang kwento. Nagkaanak na siya. Pangalawang Hari 4:18 hanggang 21.
At lumaki ang bata. Isang araw, sumusunod ito sa kanyang ama kasama ng iba pang gumagapa sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo, inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Ang batang ito ay kaya ng sumunod-sunod dun sa ama at sa mga katulong nilang gumagapas, umaani, kaya medyo meron na siyang kaunting edad. Subalit sa pagdaing niya ng sakit ng ulo, ipinauwi sa bahay at sa kandungan ng ina, namatay ang bata. Katakataka ang ginawa ng ina, iniakyat niya doon sa kwarto ng propeta na nakareserba para sa propeta at inihiga niya doon sa katre ng propeta ang bangkay. Pangalawang Hari 4, 22 hanggang 23. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa, sa kanyang bana, kung ano nangyari. Sabi niya, magpahanda ka ng hayop, yung buriko, asno. Sinasakyan niyo ng tao, bagamat maliit na hayop lamang. At pupunta ako sa propeta. Sabi naman ng kanyang asawa, hindi naman piyesta opisyal. Wala namang religious worship o kung ano man. Bakit ka pupunta? Basta, pupunta ako. At lumakad ang babae. Pangalawang Hari 4, 24. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisan mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang di ko sinasabi sa iyo. In the interest of scholarship, I like to read this part from the New International Version. Kasi meron pong slight variation ang kanilang pagpapakita ng nangyari. 2 Kings 4:24, she saddled the donkey and said to her servant, lead on, don't slow down for me unless I tell you. Dito po sa English version at sa mga original na Hebrew, sa mga pangunahing mga pagsasalin at mga pangunahing mga komentaryo ay hindi sinabing sumakay ang babae. Doon sa Tagalog version, sinabing sumakay. Dahil maaari naman talaga siyang sumakay dahil sabi niya doon sa una, ipahanda mo ang asnong sasakyan ko. Pagkatapos, sabi niya, huwag kang magpapabagal para sa akin. Subalit, malamang at pwedeng basahin na hindi rin niya sinakyan ang buriko. Mas angkop sa takbo ng kwento na naglakad lang siya, kaya sabi niya, huwag kang magpapabagal para sa akin. Ibig sabihin, huwag mo ako isaalang-alang, huwag mo akong hihintayin, dahil ayaw niyang pagurin ang buriko, dahil meron siyang ibang pasasakayin doon, ang propetang gusto niyang sunduin. Sa bagay, alinman sa dalawang maging interpretation ay hindi naman makakapagpaiba sa takbo ng kwento. Basta ang sabi, huwag mo ko isaalang-alang, mabilis ang ating paglalakbay, pero alangan naman kasi na sinundo niya yung propetang higit na matanda at higit na mataas sa kanya ang ranggo, tapos pauwi siyang nakasakay at naglalakad ang matanda. Kaya maaring hindi niya sinakyan para sa propeta. Alinman yun, hindi naman ganong kalaking bagay. Pangalawang Hari 4, 25 hanggang 26. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang sunamita, salubungin mo, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po, sa propeta siya